Ang pagganahan sa RW 95.1 FM. Mas pinahigpit ang pagbabantay kontra vote buying. Nakatakdang magpatupad ng mas mahigpit na mga hakbang ang Commission on Elections or COMELEC upang labanan ang pagbili at pagbebenta ng boto o vote buying and vote selling, pati na rin ang pang-aabuso sa mga yaman ng Estado o abuse of state resources o ASR sa nalalapit na May 12, 2025 national and local elections. Sa pamamagitan ng Resolution Number 11104, pinalawak ang kapangyarihan ng Committee on Kontrabigay na ang layunin ay tiyakin ang integridad ng halalan at ipatupad ang mga regulasyon at alituntunin laban sa mga iligal na gawain gaya ng paggamit ng mga pampublikang pondo at kagamitan para sa pansariling kapakinabangan sa panahon ng kampanya. Batay sa Resolution Number 11104, ang mga sumusunod ay ilan sa itinuturing na mga presumption ng vote buying at vote selling. Pagbibigay, pag-alok o pangangako ng anumang bagay na may halaga bilang kapalit ng boto, pamamahagi ng mga grocery items, discount cards o iba pang mga produkto kasama ang mga sample ballots o campaign materials, pagkakaroon ng mahahabang pila sa labas ng bahay ng isang kandidato para sa pamamahagi ng mga goods o ayuda, pagkakaroon ng mga chemical substances tulad ng acetone o nail polish remover sa araw ng halalan, pagbibigay ng ayuda o assistance na may kasamang campaign materials o pangalan ng kandidato. Ang mga lumalabag sa mga probisyon ng Resolution Number 11104 ay maaaring arestuhin ng walang warrant kung sila ay nahuli sa akto ng paglabag. Ang mga materyales na ginamit sa vote buying, vote selling o pang-aabuso sa mga yaman ng Estado ay agad na kukumpiskahin at isa sa ilalim sa kustodiya ng mga otoridad. Ang mga nahuling lumalabag ay dadalhin sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang dumaan sa kaukulang proseso ng batas. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng COMELEC na tiyakin ang integridad at kredibilidad sa darating na halalan. Kung kayo ay nakasaksi na ng vote buying o vote selling, i-report na yan sa COMELEC Committee on Kontrabigay. Narito ang mga paraan upang maiparating ang inyong reklamo. Email address committee.kontrabigay@comelec.gov.ph. Facebook page COMELEC Committee on Kontrabigay o https://www.facebook.com/COMELECCKB. Mobile numbers Globe 0995-2993725 at Smart 0921-954-5992. Samantala, COMELEC nagpapaalala hinggil sa early voting hours para sa mga seniors sa PWDs at buntis. Nagpaalala ang Commission on Elections or COMELEC na may nakalaang early voting hours mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa mga senior citizens, persons with disabilities or PWDs at mga buntis na botante sa darating na halalan sa May 12, 2025. Layunin nitong mapagaan ang pagboto ng mga kabilang sa nabanggit na vulnerable sectors. Ayon sa ahensya, mayroong higit 11.4 milyong rehistradong senior voters at tinatayang 400,000 PWD voters sa buong bansa. Bukod sa maagang pagboto, may priority lane pa rin ang mga senior voters kahit anong oras sila dumating sa presinto. Maaari ring bumoto ang mga kasama nila kung pareho sila ng voting precinct. Pinalalahanan din ng publiko na maghanda sa araw ng halalan sa pamamagitan ng pagdadala ng tubig, pamaypay at payong upang makaiwas sa abala. Hinihikayat ng COMELEC ang mga nabanggit na sektor na samantalahin ang maagang pagboto para sa kanilang kaligtasan at kaginhawaan. At sa iba pang balita, delivery ng election paraphernalia target matapos hanggang sa May 6. Ibinahagi ni COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque na idinideliver na sa iba't ibang lalawigan ang mga election paraphernalias na gagamitin sa halalan sa May 12, 2025. Simula May 4, darating na ang mga official ballots sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at ang pinakahuli ay sa May 6
36 sa lalawigan ng Zambales. Samantala, kumpleto na ang delivery ng automated counting machines o ACMs sa Bataan nitong Miyerkules habang hinihintay pa ang abiso sa courier ng COMELEC sa pagdating ng ACMs sa iba pang probinsya. Nakatakdaring magsagawa ng final testing and sealing ang COMELEC sa oras na makumpleto na ang mga gagamiting election paraphernalias. Naglaan din ng Starlink ang komisyon para sa mga lugar na mahina o walang signal sa mga telecommunications companies sa bansa. May piling voting centers at board of canvassers na paglalagyan ng Starlink upang matiyak ang mabilis na transmission ng election results. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV News. Samantala sa ating pagbabalik, ating makakapanayam live sa studio ang mayoral candidate ng Sasmuan, Pampanga, Charito Cobacob Montemayor. Sabay-sabay nating alamin ang kanyang mga plano at plataforma para sa bayan na nais niyang pagsilbihan dito sa Ang Paglalahad 2025 Boto Mo, Kinabukasan Mo. Philippine Standard Time, 8 minutes past 4 o'clock. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon lang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitog. Samahan niyo ang pinagsalib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Ito pong inyong lingkod, Alex Sembrano para sa programang Ang Paglalahad 2025 Boto Mo, Kinabukasan Mo. Ngayon po, makakasama na natin ang isang kilalang community leader at independent candidate mula sa bayan ng Sasmuan, Pampanga. Pinuno ng Team Chacha, isinusulong niya ang reforma, inklusibong serbisyo at aktibong partisipasyon ng mamamayan. Kilala sa kanyang malasakit at advokasya para sa kaunlaran, hangad niya ang mas maunlad at patas na Sasmuan. Mayoral candidate Charito Cobacob Montemayor, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo? Okay naman, DJ Alex. Magandang hapon po sa inyong lahat. May pagatpanapon po karing hanggang Kapampangan na makiramdam ngeni at Happy Labor Day po kay Katangan.
Yes, sumapit na po ang buwan ng halalan. Officially, May na po tayo ngayon. Kamusta po ang pangangampanya ninyo? Naku, napaka-hectic po ng schedule at talagang busy-busy, walang araw na hindi nagkakaroon ng activities at talagang in all kinds of doing the campaign, caucus, house to house, talking to several influencers, meeting the leaders. Lahat po ng oras na pwede kaming makapagbigay ng panahon sa kanila, binibigay po namin. Okay, Miss Jai, ilang barangay po mayroon ang Sasmuan? Ilang barangay po meron ang 12 Sasmuan? barangays po ang Sasmuan. Bayan po namin ng Sasmuan. But naikot yun na po ba ang 12 barangays na ito? Naikot na po yan. Out of the 12 barangays po, 5 barangays are located sa coastal areas. Yung kailangan sumakay pa po ng ng bangka para tumawid ng ilog, para marating po sila. And all of those barangays, kinaya po namin na balik-balikan para po may deliver namin yung message namin dito sa kampanya na to. Yes po. At kamusta naman po ang pagtanggap sa inyo ng mga taga-Sasmuan? Napakainit po ng pagtanggap ng aming mga kabalen at talagang masasabi ko na this kind of the purpose, my mission in this kind of election or campaign, really na hindi ko pinagsisisihan at nakita ko po ang tunay na lagay ng aming kababayan ng Sasmuan. Ma'am, dito po sa 12 barangays na nasabi po ninyo, alin po yung ina-expect ninyong may pinakamalaking boto na makukuha ninyo? Ang basically po ang masasabi ko dito sa mga inland areas, ang nakikita kong malaking boto kasi dito po talaga they are fully informed and well-versed of what's going on sa aming bayan. At talaga pong ang social media, ang different kinds of medium para i-communicate ang aming mission, ang aming mga plataforma ay nakaka-relay pong mabuti. Coastal areas, there's a lot of opportunities there. Marami din po kaming leaders na nandoon, na intindi ng aming purpose at talaga po kahit po sila magbiyahe at true and true kami ang pupunta at sila ang pupunta sa amin, talaga pong binibigyan po nila ng oras na makipag-communicate at makipagsalo-salo sa amin. Ma'am, alin po yung pinakamalaking barangay sa Sasmuan? May pinakamalaking In terms of voters? voting population po, yung pong Santa Monica, then po San Pedro, then Santo Tomas, San Nicolas, and then po yung coastal like Malusac. Ma'am, are you born and raised po dito sa Sasmuan? I was born in Lubao, Okay. Santa Catalina, Lubao, Pampanga, kasi doon ang mother ko. After maybe mga a month, pumunta na po kami ng Sasmuan kasi doon naman ang father ko. So basically, ang lumilitaw lang po na Lubao, Pampanga doon sa birth certificate ko. But my relatives there sa Miguel, sa Susi, ay talagang nandun pa po talaga sa Lubao. And we are very closely connected in terms of making sure na talagang mga kamag-anak namin ay pinapasyalan ko pa rin in every occasion na pwede pong pahintulot ng oras ko. At saan barangay po kayo sa Sasmuan? Ako po ay taga Barangay Santo Tomas. The first barangay coming from Guagua. And ano po yung pangunahing hanap buhay sa Sasmuan? Ang main livelihood po ng mga taga Sasmuan ay yung pangingisda. Ang Sasmuan po kasi is comprising of about 92% water and 8% lang po ang land area. So basically po, ang hanap buhay ng mga kababayan ko, yung pangingisda. At yung pong aming bayan konektado sa Pampanga River and talagang pagtitingnan mo, it's very close to Manila Bay and different sections po ng Pampanga. Pero ano po yung ipinagmamalaking produkto ng Sasmuan? In terms of pugod po sa isda at sa magaganda pong aming mga ani na tilapia at bangus at mga alimango, hipon, we have delicacies like for example yung aming tamales. Yes. Tamales namin po, yung pito clip, yung mga kalamay, and of course the famous Sasmuan delicacies and then ISA products na marzipan, ganyan po mga, and then ang mga tao po din doon engaged din po sila sa mga
tailoring ng mga sports attire, ganon po. At masasabi ko po, ang talento rin na masasabi ko may pagmamalaki ko ay ang aming hilig sa musika. Aha. Mm. Yes po. And dito na rin po ba kayo nakapag-asawa? Yes Sa po, ang Sasmuan? asawa ko po ay taga Santo Tomas din ng Sasmuan. Kami po ay actually magkapit-bahay lang. Okay. Sabi ko nga, ang aming motto ay love thy neighbor. At yung po ay yung aking childhood na na love Puppy love. natuluyan na. Yung pang aking one and only, yan pa rin po ang aking Montemayor until now na talagang masasabi ko for life na yun. At ilan po yung naging anak ninyo? Kami po ay may 3 anak, 2 lalaki at 1 babae, nakapagitna. Isa na lang po ang walang asawa. Kung hindi nyo pa po may tatanong kasi alam mo, proud ako na whenever I mention about my apos, I Yes have po. 2 apos. Meron pong parating na isa pa. And we have a very simple life na nagsimula rin po ng kami po ng poor family. Alam ko po ang paghihirap ng isang mahirap na pamilya na nanggaling po din po sa isang mababang laylayan ng ating sosyedad. Ma'am, let's talk about your educational background. Ano po yung kurso na inyo nga natapos at saan po kayo nakapag-aral? Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Chemical Engineering Oh. at the University of Santo Tomas. You know naman po, I'm very proud of my alma mater, the Yes. Pontifical University of the Philippines. And I passed the board, Chemical Engineering, and I topped it being number 2 sa board exam. Max, were you able to practice ito pong inyong naging kurso? Na-practice nyo po ba? Ano po yun? Na-practice po ba ninyo yung inyong kurso? Actually po, ang aking pangarap nung pong ako'y high school, ang aking pong pinangarap ay maging doktor. Sabi po ng tatay ko, naku anak, hindi kita kayang nanay ko po isang teacher, public school teacher, hindi nyo naman po may tatanong. Ang tatay ko po ay dating mananahe, nagkaroon ng maliit na electronic shop, and then nung ako'y college, nagkataon po, wala na siyang punan. Ang punan naibenta niya po naibili po niya isang pampasadang jeep at naging jeepney driver po ang tatay ko. Bakit po hindi ako naging doktor? Sabi niya kagad noon, naku anak, hindi pwede kitang papagdoktorin, malyari, uli nga lata amargong plies dan. Opo. So, Napakamahal kasi. Plies dan then kaya nga yung aking harvest doon sa GNC, graduate po ako ng Guagua National Colleges. Ang nasabi ko na lang yun, to take up medical technology kasi alam ko it's a science course. But along the way during my college, doon sa summer vacation ko, sabi ng aking tiyo, mahilig ka pala sa math saka sa science. Kumuha ka ng engineering, sabi niya sa akin. So, tapos gumawa ka na imbis na Coca-Cola, RC Cola, sabi niya. RC Cola or Susi Cola ang gawin mo, sabi niya. So, I took up chemical engineering. I really love the course so much. And then, kaya po siguro yun ang naging inspirasyon ko. Kaya, nag-aral mabuti. Dahil sa alam ko lang, ang aking pagtatapos ang makakapagsalba sa aming pagkahirap. At number 2 naman po ako sa board sa buong Pilipinas. And then what was your job right after graduation? My first job after graduation is I joined United Laboratories. United Laboratories dun sa Mandaluyong, I was very proud din. Alam niyo po, ang salary ko lang po, nag-start lang ako ng 14 pesos a day. Boy, 14. 14 pesos a day. And you need to monitor, I was a quality inspector. You need to monitor the packaging of Biogesic, Neosep, iba-iba pong mga tablets. And then you have to memorize the different colors of capsule. So, and Unilab, talaga pong benefits. Ang talaga pong, nag-join po ako noon, October. And then come December, after 2 months, meron na akong package na dala, Christmas package. At talagang sinalubong po ako ng aking pamilya ng tuwan-tuwa, nakabayong po yung aking Christmas package. And being panganay, ay siyempre po talaga pong pinagmamalaki ako ng aking magulang, pati sa kapitbahay na meron ng package ang anak nila sa pagkakuha ng trabaho. So, that was maybe about 1 year. And then, it so happened that at that time, during the 80s, doon na-introduce ang mga electronics companies. Okay. So, Intel joined and
It's a multinational company, and Intel, of course, and then yan nagkakaroon po sila ng mga assembly houses. So they are subcontracting the labor and then the technology, and then there were a lot of chances na mapasok ang trabaho ng any engineering course, but the chemical engineering course has something to do also with electronics, because electronics, IC, the integrated circuits, comes from a silicon, and the silicon wafer has a lot of to do with chemicals, with chemical decomposition, a lot of oxidation. And so I joined a semiconductor company. I started as a quality supervisor, then as in Stanford Microsystems, and that's the largest semiconductor company then. 7,000 employees. From supervisor, I became a process engineering manager, quality control manager, and then it closed sometime in 1985 because of union problem. Okay, and then after that, doon na nagsimula ang career ko in a different companies, and I ended up working for 35 years in a private sector, handling several positions, manager to chief operating officer to president, CEO. Ganun po ang naging career ko. Grabe po yung career ninyo. Feeling ko hindi pang babae, parang pang-astig na mga... Okay, paano po kayo naman napasok sa politics? Napakaganda po ng career ninyo. What Opo, made you decide? Siguro po yung along the way po nung pagkapasok ko po ng trabaho, ang naging syempre po ang aking naging every time po na mag-birthday ako, naging ano po namin ang mamigay ng mga I call it a gift giving, no? A gift giving sa mga kapitbahay, sa mga kabarangay, na sharing my blessings. Sabi ko nga, bilang panganay, napag-aral ang kapatid, and then nakita ko nagpasok din po ako ng maraming mga kababayan ko sa trabaho, kasi it's labor-intensive company. When you say labor-intensive company, it's mostly female, college graduate, high school graduate, engineers, different kind of career. Pinasok ko po yan eh. Pinasok ko po sila, and at the same time, marami po akong mga in-approach nila na papag-aralin. So, the scholarship, yung sa pagpapatustos po ng pag-aaral ng mga bata. From the time I graduated until this time, may scholars pa rin po ako. At saka po yung gift giving namin, it never ended. Lalo na po nung pumutok ang Mount Pinatubo, na pati po ang aming CSR, the community responsibility na portion ng aming mga kumpanya. Sometimes I share those to my kababayan. So along the way po, sabi ko, there's something sweet, or something very I can say na you feel contented, you feel accomplished when you help, when you support. Wala pong kapalit na pera, kundi yung sarap ng pagtulong sa kapwa. So nung nag-retire po ako, syempre po babalik ka. Sabi ko, it's giving back time. I will stay in Santo Tomas das Moan. Dito na kami mamamatay. So we expand and we develop our place into what we call the Camp David. No, meron kaming place sa likod, meron kaming tinayong mga cottages, at doon po nagsimula yung naging very close lalo ako sa mga kababayan ko. And it so happened nung COVID, nung pandemic, the longest period that I stayed in Tasmuan after going to Manila for my college education is that time. That was 2020, from March 13, then 6 months kami nandoon. And then, of course, along the way po, you keep on asking the municipality, ilan na yung cases? Ilan na po, ano po yung may tutulong ko? Ano po yung may bibigay naming in terms of pagkain, in terms of medical support. Doon ko po nakita na ang aming
palang bayan, after exposing myself to the world, being a world-class company, being traveling around the world, business, trade fairs, etc., napag-iwanan po ang aming bayan ng expectations ko na dapat hindi lang ganito po ang sitwasyon. So, siyempre siguro po being there, hindi ko naman po inisip na siguro ang expectations ko talagang gano'n na lang po. I observe around, and there was an opportunity na nilapit sa akin na why don't you join the politics? That was in 2022. And then marami po ang nag-discourage sa akin. Number one po ang pamilya ko. Pamilya ko, sabi nila, ano ba ang papasukin mo? Eh, you know what? Sabi pa ng anak mo, ano yan, mami? Putik labanan yan. Batuan ng putik yan hindi ka pa ba kontento? You had achieved a lot in terms of your career. Exactly. And then, papasukin mo yung magulo, there will be a lot of compromises. There will be a lot of compromises. But, siguro po, kasama na rin siguro yung sa feeling ko na, sabi ko, hindi naman siguro ang aking natutulungan ngayon, very limited. Sabi nga nila, aking mga kaibigan po sa aming church, sabi nila, you can join NGO. Ba't di na lang NGO? Yes. Doon ka mag-join, and then doon ka mag-develop ng mga different kinds of project, join UNICEF, etc. po. And then siguro po ako masasabi ko sa dugo rin po siguro yan eh. Kasi po hindi niyo po naitatanong, DJ Alex, naging mayor po yung aking uncle Okay. sa Sasmuan for about 6 years din bago po mag-EDSA Revolution. He was the he was the mayor of Sasmuan, and his name is Felipe Cubacub, and you can check, he left a legacy na masasabi kong hindi lang po may pagmamalaki ng pamilya namin ang ginawa niya, kundi ang buong Sasmuan po, malaki po ang nagawa niya. Like for example po, yung pong paglalagay po ng electricity sa mga coastal barangays. Yung pong paglalagay po ng barangay high school sa aming bayan. Yung pong connecting road between Lubao and Sasmuan, yung po lahat ay ginawa ng tiyo ko noon. Siguro, sabi ko nga, part of it is genetics. Kasama po yata sa dugo, natawag po ng dugo, na dumating yung time na hindi ko na mapigilan din, na kailangan ko na ring itry. Kasi po, ako nga bilang executive din po noon, you know what a world-class company, export-oriented company demands are. Okay? You need to be competitive, you need to be excellent in everything you do. Yes. You cannot compromise quality. You need to pass all those ISO 9000 audits, and you need to pass the requirements of financial requirements, the NASDAQ listing. And I'm not only accountable sa mga tao kong hawak, kundi I'm also accountable to these other stakeholders of the company. I'm accountable to the board of directors, to the chairman of the board, sa mga boss ko. Para bang from the lowest rank, the employees, up to the highest rank of my company, boss ko rin po lahat yan. So sabi ko nga, kung yung mga tao na yan na kinaya kong pakisamahan, kinaya kong ipasa ang sarili ko, why can't I dedicate myself in service to my fellow kabalen in Sasmuan? Yun lang po ang aking conviction. And I have that mission, siguro, if I have the mission and vision statement in my previous companies, I have also that kind of vision in my town, Sasmuan. Bago natin pag-usapan yung vision mission na yan, how did you convince your family then? Kasi ayaw po nila na pumasok kayo sa politics. How did you convince them? My family. Yes po. Sabi nga, yung po sigurong nakita nila na I am very sincere. I am very sincere. Sabi ko nga, hindi ito something na sasabihin nyo sa mami nyo na gusto ko pa rin ng titulo. I don't want any title at all. I had it. Yes. So sabi di ba, kaya sabi nila, okay, sige mami, kung saan ka masaya, gawin mo. Di ba sabi pa rin nila, the worst failure is not trying. Diba? Why don't you try it? Yes. Sabi gano'n, sige, try mo. And then, sabi ko, huwag kayong mag-alala. And then, this is not something na talagang, kung hindi ako magiging, it will not affect me at all. Kasi sabi ko, there are no insecurities in me na masasabi kong kung hindi ko nagawa ito, I will get disappointed at all. No? So, noon pa,
Actually po, nag-file po ako ng candidacy noon. Talagang sila lahat nakasimangon. Nung sabi ko, pero nung nakita nila nangampanya na ako, sige, tuloy na niya na. Kung ano man po yung aking pinasukan, sinuportahan naman nila ako. Yun po. Okay. Napapasarap ang kwentuhan natin dito. If you would like to join us, pwede po kayo mag-text or mag-comment sa ating Facebook Live. Magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:32. Ang Paglalahad. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipinas. Philippine Standard Time, 4:35. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Kasama pa rin po natin dito sa studio, mayoral candidate ng Sesmuan, Pampanga, Cherito Cubacob, Montemayor. Okay, ma'am, ilang taon po kayo nung pumasok po kayo sa politics? I'm 65 years Oh, old. 65 years. And mas maganda sana kung ine-enjoy nyo na po yung retirement ninyo, ano, pero pinili po ninyong manilbihan pa rin. This is not your first time na sumabak po sa politics. Tama po ba? Iyon po yung 2022 na pinasukan ko yung politics. Actually, I retired at the age of 55. Okay, very Yeah, young. so mga ano na yon, 10 years na akong nag-enjoy kahit paano. And kasi why you retired at the age of 55? You know naman po, it's a semiconductor business requires 24/7 days a week. Wala pong holidays yan. Kahit po nasa gabi pag kayo itinawagan, you should be on top of the situation, looking into kung ano ba yung mga production, kung na-deliver on time mga products. So I had time na nag 10 years po ako nagpahinga at yun po yung sabi ko nga na pabalik-balik ng Sasmuan, medyo nagtitingin na pwedeng gawing isang camping place or isang something na pwede namin gawing events place and naging very simple lang naman po ang buhay namin doon. Nag-enjoy naman po. And then, the call of politics came in 2022 and I vied for a position of a vice mayor and I lost that position and
again, after 3 years, ito na po ako. Why again enter politics when you failed the first time and it's a higher position pa this time. Mismo. Okay, ano po ang sagot ninyo doon? Tatanong nila, no? Natalo Yes ka po. ngang vice mayor ngayon. Mayor pa yung hinahakol. Ang lakas po ng loob ko. Kasi po siguro yung parang talagang challenge na talagang sabi ko nga, di ba? Sabi nga na pag daw alam mong gawin ang isang bagay na hindi mo ginawa, hindi it's a sin of ano rin yun omission. And sabi ko nga the calling came into me na meron pa akong pwedeng i-try for the second and last time. I will try. I-offer ko pa rin po ang serbisyo kung alam kong gawin, and this time is an executive position which I think I have a mastery of that kind of position rather than working on laws, being part of the Sangguniang Bayan. So yung po siguro yung naging calling ko na why not try for another time. And it's something that I need to share in my capacity in a naging private citizen. And offering the not usual politics. I'm not going to be a trapo. I am offering my experience as a technocrat, and right these days is no longer something to do with the traditional way of doing things, but it's something to do that you have to leverage technology in anything that you do. Yun po ang aking. So I'm offering that kind of knowledge, that kind of volunteerism, and that kind of service to my fellow kabalen na with sincere intention from my heart. Na why not try? If not marami pong pagsubok talagang ang kailangan na na alam kong papasukin ko, and then I did not hindi po ako nagsisisi. At I'm out in about 10 days, alam ko na masisintensya na ako kung ano pa po yun, yung aking intention na yun. Back then, was it a close competition, ma'am? Yes, I am. We're fighting we're one-on-one Okay. for that mayoralty position in Sasmuan. No. Before po, nung humabol po kayo as a vice mayor, Vice Mayor, was it a close competition na? Kasi I lost for about 900 votes. 900 votes. 900 votes for that And then to share a story, noon nga sabi ko nga I'm ready to matalo or manalo, di ba? Sabi ko being newbie. Sabi ko nga if you're neophyte, ang parati mong sinasabi, At least I tried. so what or what, di ba? At least I tried. And then nung nalaman ko the following day, I slept well at night, 10 o'clock, tapos na. And then the following day, then I saw the numbers. Wow, sabi kong gano'n. Being new in politics, Yes, newbie. in fairness. At wala akong ginawa po, kundi ipagpapakilala ang sarili ko na sino po ako. Ako lang po yung munting isang lang ordinary citizen, but it's only 900 votes. Not even 1,000. And then pumasok na po lahat ng mga communications na I should be the best vice mayor that Sasmuan never had. 'Di ba? Yung po yung nakapagpataba ng puso ko, and then it's something that I bear in my heart, but it was not a major factor of my deciding again to enter into politics. 'Di ba? Yung po yung nagpahinga po ako ng 2 years. Sino man ang pong magtanong sa akin, papasukan mo pa ba ang politika? I don't know. Sabi ko, ayoko magsalita ng tapos. But there was a calling siguro which I learned from somebody na galing po ako sa simbahan na nagsabing, paano niyan? Walang magiging kalaban. Sabi po. So right there and there po, alam mo, napatingin po ako sa simbahan, napalingon po akong ganon. Without really thinking, ano ba isasagot ko? Lumabas na lang po sa bibig ko. Sige po. Oo na. Okay. Ako po yung lumaban. Ito po siguro. Ito po yung the thing that I whisper na maybe the basic reason is that what came into my mind is that wala na po bang pagpipilihan ng aking mga kababayan? Di ba? Don't they have the democracy to choose
the right candidate, the fitted candidate, the qualified candidate to make a change, to make a difference in Saswan. Yun lang po siguro yun. Na, sabi ko nga, lahat po nagsasabi, bakit ko papasukan ng politika na alam nila na kung wala kang pera, wala kang panalo. That's the thing that really, sabi ko, bakit naman? Wala na po ba kaming karapatan na ipahayag ang aming gustong mangyari sa bayan kahit po ang aming pera inimitado? Yun po yung aking siguro naging conviction na papasukin ko ulit, try ko ulit, kung pong may de-deliver ko yung message na yun, siguro po marami naman pong pagbabago ang mangyayari. Why not try? Why not try this person na talagang walang naging record for anything more that masasabi kong that I am proud na masasabi ko I work without any mancha of dishonesty or anything na masasabi kong you can check na talagang ako'y nandaya for anything else, no? Yun lang po yung may pagmamalaki ko sa naging karir ko at saka doon sa intention ko para sa bayan ko. You have a good reputation, ano po. Okay, ma'am, dalawa lamang po kayo naglalaban for the mayoral seat. Tama po ba? Opo. Ano po sa tingin ninyo yung kalamangan ninyo sa inyong katunggali? Maybe the competence. The competence and then maybe the integrity. Siguro po, first is that the competence po. Sabi ko nga po, hindi naman po ako nagmamalaki dahil ako po yung nakatapos. Ang may pagmamalaki ko lang po talaga sa pagiging natapos because you know, when you come into a point na talagang there will be a lot of decision making, a lot of planning, and you need to do an immediate solution to any problem that requires good leadership. I think I am best in that kind of position in terms of aking tinapos, aking eksperyensya at saka pagiging leader sa different aspects of work in terms of private practice. Ngayon po, masasabi kong be an executive, di ba? You always carry the knowledge and the conviction, di ba, to bring the best out of your people, to get excellent result from your people, and at the same time achieve the required objective na kailangan mong ma-reach para sa bayan. Okay? So sabi ko nga po, hindi ko naman po inahangad magmilagro ako sa loob ng 3 taon. All I have to do is to lay the groundwork for the proper system, for the right methods, how to work in terms of good governance, the transparency of handling an executive position in a town that is so small with a limited budget, with people that require a lot of opportunities na kailangan pa kanilang livelihood. So those are the factors that I think I have an edge over my competitor. The competence level. And in terms of maybe of integrity, masasabi ko nga po, dahil po siguro yung traditional politics, no? Sabi ko nga, right now, I can vouch on my integrity. Okay? In integrity, my cleanliness of my intention, the purest of my intentions. Hindi ko po sinasabing wala sila integridad, but given those kind of character in me, I can say that hindi man po ako naging politician in the past, but working on a different aspects in a different walks of life, in a different environment, dito sa ating local, in international, I can also have some connection in terms of making sure I have all the opportunity that comes in my way, getting all the project that I want, kung ano man po yung mga lahat ng projects na kailangan ko sa aming municipality na pwede kong ibigay sa aking kababayan. Other than that, other than connections in terms of government, okay, marami naman po dyan mga kailang different department, different the senators, the congressman, but I also have the edge in terms of connection in the private sector. Di ba po?
Hindi naman po lahat po dadaanin mo rin po. Kasi masasabi ko kung if you're a good leader, there will be a lot of support in terms of trusting you. Marami rin pong opportunities na kailangan may share. Sabi ko nga, in any corporation, there's always a 10% CSR. Diba? Di po, kung ilalapit ko po ang bayan namin sa different private companies. Of course, on top of the requirement ko po para supportan ako ng probinsya, supportan ako ng national, I can be very confident in terms of showing ano pa ba yung requirement ko. I will have to demonstrate what my kabalen needs in terms of support. Yun po yung akin nakikitang advantage over my competitor. Kung mailuklok po kayo, ano pong una ninyong bibigyan ng pansin para sa bayan ng Sasmuan? Ang una ko pong bibigyan pansin ay talagang titingnan po yung mga requirements. First, talagang you need to analyze. Sabi ko nga, if you're going into a problem solving analysis, ang una-una pong titingnan mo yung ano ba ang mga problema. Okay? Problema, titingnan mo muna. Knowing the problem is already solving 30% of the problem. Okay? Ang una po ngayon, ang masasabi ko po talagang, I need to clear kung ano po yung educational requirement ng aking mga kababayan. Sino po yung mga yon? Kasi para po sa akin, kaya po ako nandito sa posisyon ko na to, kaya po ako may kumpiyansa na talagang kaya ko, is because I had the right education. Ngayon po, ang isa pong major solution to any poverty, kung ano man po sa pamilya na talagang nasa laylayan po ng ating society ngayon, na papag-aralin ng mga bata. Sino po yung mga yon na kailangan natin ng scholarship program? Sino po yung mga kailangan doon na bibigyan mo na kailangan ng enough na resources in terms of giving them proper education? Okay? And then po yung masasabi ko, ang pangalawa pong pangangailangan po, sabi ko parate, ang bata pag nag-aral at naging successful, iuwi niya ang kita sa pamilya. Pero po yung kita sa pamilya, nakikita ko po ngayon, ang aking pong obserbasyon ngayon, we need healthcare. We need healthcare. Ang una ko pong talagang ayusin, what is the best and the fastest solution to come up to a diagnostic center and a dialysis center sa Sasmuan. And these things po, in the next 100 days of my office, kailangan ko pong ma-define lahat yan. And using technology as a leverage, sino may mga kailangan, mga database in terms of scholarship program, mga batang kailangan mag-aral, and then ano po ang kailangan in terms of investment or government support pagkakuha ng diagnostic center at saka sa mga dialysis center. Yung po, yung aking plataforma 1 and 2. And then next po, yung pong livelihood. Sa totoo nga po, alam po natin ng climate change. Ang unang naapektuhan po sa amin ay mga mangisda namin. So ano po yung alternative nating kabuhayan na kailangan ibigay sa kanila? Hindi lang po sa mga mangingisda, sa mga nanay na kailangan ding tulungan ng kanilang asawa para magkaroon ng kita. Yun po yung mga bagay na kailangan paandarin mo po ang mga kooperatiba, mga kailangang investors na pwedeng pumasok, maliit, malaking investors para po sa bayan namin. So ano po yung susunod na kailangan kong tignan? Ano po yung mga infrastruktura? Ano po yung kailangan? Ngayon po ang aming pong ilog talagang napakababaw na lang po. It's really, pwede nga, hindi ka na po kailangan lumangoy para matawid mo ang susunod na yung pong tatawid ka po for the next land area. Okay? Ang aming pong ilog, I can say it's about 3 feet deep na lang. Okay po? So, continuous dredging, whatever na kailangan natin in terms of support, dredging, rehabilitation po, and then, ang makikita natin, ano po yung pag pag high tide and konting ulan po, bumabaha sa amin. Canals. Okay? You have to do something about the canals. How do you rehabilitate those canals? Okay? And then, next po, number 5 po in my agenda is that look into the financial status of the town. Okay? I need to verify ano po yung mga kailangan naming taasan na revenues, ano po yung pangangailangan namin, ano po yung mga ira na kailangan namin na pumasok po sa town na kailangan po naming pagyamanin. Kasi sabi ko po, ang parati kong sinasabi, I came from companies that almost got bankrupt. Okay? Pero po, ano po ang sinabi ko sa may-ari, give me capital and I will have it
paandarin ko siya at pakitain ulit. It's not a matter of how big your capital is Hindi po yun Kaya sabi ko po, parati kong sinasabi, the most important asset in any organization are the human resources. Kung amin pong pagyayamanin lahat, kung kami po magtsatsaga sa isang maliit na budget at saka tulong-tulong po kaming mga kababayan ko, yung pong sabi ko po siguro, ang SASMAN po ay magiging progresibo. Yung po, yung mga plataforma, and then that will happen, the full assessment of where we are in terms of those platforms will be determined in the next 100 days. In the first 100 days of my office. Yun po. Okay, magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:52. Thank you po. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ika-4, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ika-5, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. FM. Philippine Standard Time is exactly 4:55. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Sembrano. Kasama pa rin natin dito sa studio, mayoral candidate ng Sasmuan, Pampanga, Ms. Jarito Cubacob Montemayor. Okay, last question po. Bago po tayo dumako sa ating for or against, ano po yung slogan ninyo? Yung slogan ko po ay Maya Pasasmuan po. Why? Yeah. I had an opportunity to work with my advertising pamangkin, and I asked for the possible slogan. 3 po ang naging slogan, and napili ko po yung Maya Pasasmuan po. Because Maya is something to do with it's good kindness, di ba? It's like a greeting. It comes in very positive, di ba? So parang I am coming in offering a good governance. Okay. So whenever you make a greetings, Maya Pasasmuan po parang I am here offering good governance, di ba? And at the same time,
giving a good image of my town as Maya Pasasman po. Yeah, that's it. Yeah, that's very witty and Yeah. nice. Okay, dumako na po tayo ngayon sa ating for or against. Are you ready, ma'am? Yes, ma'am. Okay. For or against modernisasyon ng public transportation sa bayan ng Sasmuan. 4. Total smoking ban sa lahat ng pampublikong lugar sa bayan. 4. Gawing mandatory ang drug testing para sa lahat ng government officials. 4. Isama ang sex education sa mga itinuturo sa mga paaralan ngayon. 4. Pag-veto sa panukalang batas na naglalayong alisin ang titulong Culinary Capital of the Philippines ng Pampanga. 4. Hiwalay na third restroom para sa LGBTQ+ community. Come again. Hiwalay po na restroom para sa mga LGBTQ. Oh yeah, I'm 4. Death penalty as punishment for heinous crimes. Against. Against. And legalization po ng divorce bill. Are you for or against? I am against. Against. Okay, fast talk segment po tayo. Pumili lamang po kayo ng isa. Sasmuan Seafood or Sisig? Seafood. Okay, Vilma Santos or Nora Honor? Nora Honor. Chanel or Dior? Chanel. 80s hits or modern music? The previous one and the 80s. 80s music. 80s tayo. Zumba or walking marathon? Zumba. More time or more money? More time. More time. Charter change o hindi muna? Hindi muna. And federalism o unitary government? Federalism. Okay, para po sa ating huling katanungan, bakit kayo po ang dapat na iboto? Ako po ay kailangang iboto ng aking kabalin kasi para po sa akin ako po ang magiging pag-asa for the progress of Sasmuan. Sabi ko nga po, ito po ay isang bagay na binibigay ko lang and I think it will be a rare opportunity. This is my last attempt and masasabi ko po it's not for me. Hindi po para sa akin, mga kabalen ko. Para po sa inyo to. Para po sa future generations. I don't have anything to prove pa. But this is a rare opportunity na bakit di nyo subukan ang bago. Ang bago na makakapagbigay ng bagong pag-asa, bagong methods, and new technology, leveraging technology, anumang pong bagay na pwede. Sabi ko nga pa, anything to do with revision, everything we do in this fast-pacing world is that you have to do a lot of innovativeness. Okay? So, try the new one. Ako po, 3 taon lang po, kita nyo na kaagad kung talagang ako po inararapat o hindi. Why not try the new one? Ito lang po ang masasabi ko na ako po ay nagmamalasakit. Wala po akong ibang intensyon kundi papuntahin ko, daling ko ang Sasmuan to a different level. I will make a difference and I will show the next future generation that meron po akong binigay na sakripisyo, binigay ko ang lahat ng aking kakayahan para po iangat ang ating kabuhayan at ating level ng pagkakakilala sa Sasmuan. Yun lang po. At anong numero po kayo sa balota? Number 2 po. Alright. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po sa Sasmuan Mayoral Candidate Ms. Jarito Cubacob Montemayor sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Sa ating mga tagapakinig, natunghayan po natin ang kanyang programa at platapormang nais niyang isulong sa Sasmuan, Pampanga sakaling siya ay palaring at mahalal bilang alkalde ng bayan. Ako po si Alex Sembrano. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa RW 95.1 FM. Nananatiling bukas po ang aming himpilan para sa mga kandidatong nais ilatag ang kanilang plataporma o kung may nais pong ipahayag at linawin na issue. Ito po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo kinabukasan mo. Philippine Standard Time is exactly 5 o'clock.